Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo mga tambay. Ito po, komentuhan po natin. Ito po, putok na po ito sa mainstream media at pinag-uusapan na rin po sa social media. Ito pong grupo at isa pong pare. Pare pa yata ito mga tambay. Itong grupo na ito na tinatawag na Civil Society Leaders ay nagsampa po ng plunder sa ombudsman mga tambay. Nagsampa po si Father sa pangunguna po ni Father Flaviano Villanueva mga tambay. Ang sinampa po nila ay plunder, bribery, malversation, and graft and corruption mga tambay. Ibang klase itong grupo na ito. Anong klase kayang pare ito mga bayan? Wala pong nakita na pagnanakaw na trilyon-trilyon at daan-daang bilyon mga kababayan sa administrasyon po ng binagoong Pilipinas. At wala rin po nakitang confidential fund na hindi po bababa sa 4.5 billion ang Pangulo ng Pilipinas. Tanging sa Vice President lang po ang nakita ng grupong ito. At isa pa po yata itong pare na dati po yata itong nag-addict umano mga kabayan. Pakinggan po natin ito pong kanilang tagapagsalita na isa pong pare na si Villanueva mga tambay. Si Flaviano Villanueva. Umpisa na po natin. Go ahead, Father. Go ahead, sir. Magandang umaga po sa ating lahat. In the light of the many calls of the Filipino people for accountability, we should not forget the numerous instances that the second highest officer of the country has skirted away questions and investigations of her anomalous use of confidential funds. In the instance of being questioned by the representatives of the people in Congress, the Vice President, Sara Duterte, has blatantly refused her responsibility to answer to the people. She has continuously undermined the very essence of what public service is all about. Her indiscriminate misuse of public funds without fear of accountability is outright criminal and a perfect example of the betrayal of public trust. Today, we call upon the institution of the Ombudsman to put an end to this mockery of the system of checks and balances as enshrined in our Constitution. We fervently hope that our charges of plunder, malversation, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and gross violation of the Constitution be upheld against Vice President Sara Duterte. And she at least be called upon to account, one, on hundreds of millions of confidential funds that she plundered. And if she fails to do so, she should no less than be found criminally liable for it. Maraming salamat po. Father, Ibang klase mga tambay. Pare Pare. Ibang klase po. Pare po ba ito ng ano? Ibang klaseng pare ito. Itong grupo po ito. Sa pangunguna po ng pare na dati po yatang nag-addict po yata ito. Dati pong nagpupulburon. Mga kabayan. Nagpupulburon daw po yan. Umamin po yan. Siya mismo umamin. Kung natatandaan niyo po, umamin po siya sa kanyang mga misa umano na siya po ay dating gumagamit ng pulburon, mga kabayan. At itong grupo na ito, ano kayang grupo ito? Grupo kaya ito ng makakaliwa? Grupo kaya ito ng CPP, NPA, NDF? O anong grupo kaya ito mga tambay? Ito pong civil society, mga kabayan. Ano kayang grupo po ito? Ibang klase, no?
You know, talagang sunod-sunod. Yung isang kinuha nila, isa pong kidnapper, nakakulong, si Madriaga. Ngayon naman po, pare naman. Grupo naman po at sa pangunguna ng pare na sinasabing sa pangunguna raw po ng civil society, ibang klase po. Ibang klase, plunder, bribery, malversation, and graft and corruption at kung ano-ano pa ang sinampa nila po sa ombudsman. Talagang hindi pa natatapos ang taon ay pinaghahandaan na po talaga nila mga kababayan. Hindi po ba? Impeachment. Dahil alam naman po natin ang Vice President ay sa impeachment lang po pwedeng matanggal bilang Vice President. Di ba? Dahil siya po ay may immunity, mga kababayan. Kaya po, sa ombudsman, kung dadalhin po nila yan, at syempre, mga kababayan, pagtutulong-tulungan po nilang dalhin yan sa Kongreso para po masimula na naman ang bagong impeachment ng ating Vice President dahil matatapos po ang kanyang 1-year ban sa February. Kaya lutong-luto, niluluto, mga kababayan. At syempre po, kasama po ang sinasabing nagpapakasantong kabayo, di ba? At banal na aso. Unbelievable. Kaya po natatawag na santong kabayo at banal na aso itong mga tao na ito. Sa pangunguna po, mga bayan, ni Flaviano Villanueva. Unbelievable. Wala man lang po nakikita itong si Flaviano na malawak ang korupsyon sa ating bansa. Mga congressman, mga senador, pangulo mismo, anak ng pangulo, asawa ng pangulo, mga kabayan, pinsan ng pangulo, puro involved sa napakalalaking korupsyon. Ayon na rin mismo yan. Mga kabayan, kay Saldico. At ganun din po sa mga Diskaya. At ganun din po sa kanyang ate. Ano sinasabi ng ate? May bisyo pa na pulburon itong pamilya na ito. Ibang klase. Wala man lang nakita dyan si Flaviano. Itong pari na ito. Talagang confidential fund na naman ang tinututukan nila. Ibang klaseng buhay ito. COA na nga mismong COA na. Ibang klase. Hinahanapan ng korupsyon ng 125 million mga kababayan. Samantalang taon-taon. Hindi bababa sa 4.5 billion ang hinahawakang confidential intel fund ni Bonget na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Wala man lang kayong yaw-yaw ni hindi man lang nyo questionin. Kilaki-laki ng confidential intel fund ng Pangulo. Hindi niya alam na laganap ang korupsyon. Hindi niya alam. Hindi niya naimbestigahan na 3 taon mahigit. Korupsyon. Ano po silbi ng confidential intel fund ni Bonget? Samantalang sa Vice President, hindi na siya kumukuha ng intel and confidential fund. Ilang taon na? 2 taon na siyang walang confidential intel fund. Pati ngayon 2026 na papasok. Wala pa rin siya confidential intel fund. Gigil na gigil itong mga komunista na ito, umano. Itong mga salot na ito, itong mga nagpapakademonyo na ito, at nakasuot pa na sila'y banal. Unbelievable. Anong klaseng mga tao ito, umano? Mga kababayan. Tao pa ba itong mga tao? Tao pa ba sila? O nagpapakahayop na, umano? Dahil po sa pangsariling interes? Mga kababayan? O ang tanong, gaano kaya karami? Nabigyan din kaya itong mga hayop na ito, umano? Ng maleta? Ng punong-puno na basura na tinatawag? Na punong-puno ng pera daw? Grabe na po kasama. Grabe na po kasama. Naglabasa na po
at nagsama-sama at nagkampi-kampi ang masasamang tao umano para lang po pang sariling interes sa gobyerno natin. Imbang klase. Gamit na gamit po sila. Magmula po kay dating Pangulong Duterte, sila ang nagagamit, makakaliwa, komunista umano. Pati kay Vice President, halos lahat. Mga kabayan, sino pa kaya ang susunod? Mga kabayan, kumpleto na. May pare, may madre. Ano pa kaya? Baka sa susunod, mga kabayan, pati ang Papa sa Roma umano ay magkaso na rin ng plunder. Hindi kaya sa Vice President? Dahil pari na po eh. Ano po ba susunod? Obispo. Believable. Nakakalungkot lang po, mga kabayan. Talagang demolition job 2.0 ang ginagawa nila. Yung sinasabi pong madalas nating nakikita, yung mga demolition job nila. Di ba? Gagawin at gagawin pa talaga nila para po ang mga Duterte hindi makabalik sa kapangyarihan. Dahil po, isa po itong magiging malaking problema nila. Lalo-lalo po ang mga komunista. Di ba? Mga komunista. Mga magnanakaw. Kaya po lahat gagawin nila, mga kabayan. Hindi lang po maupo ang Vice President sa Malacanang. Ibang klase itong mga grupo na ito. Talagang gagawin po talaga nilang i-demolition nila ang mga Duterte. Nagawa na po yan sa dating Pangulo. Ngayon, pinipilit pa rin nila sa Vice President dahil siya po ang pinakamalakas sa lahat, mga kabayan, na susunod at magiging presidente ng bansa. Wala na po eh. Nakita niyo po ba? Mayroon po ba silang pinabagsak maliban sa Vice President? Nakatunggali na malaki po ang chance na tumakbo bilang presidente? Meron pa ba? Tanging Vice President lang. At alam naman din po natin ang mga layunin itong mga grupo ng mga kaliwa na ito umano. Pupuruhan nila ang Vice President na walang korupsyon, walang insertion. Wala po siya eh. Walang korupsyon, walang insertion. Pinababagsak mo yung matinong leader, matinong politiko. Ginagawan mo ng isang damukal na issue. Pinapasok mo pati ang pulburon, di ba? Pati pogo. Yan po issue nila eh. Pogo, pulburon, ano pa? Corruption. Yan, katulad daw po ng flood control. Confidential fund. Pero hindi naman siya sangkot, mga kabayan, sa napakalaking korupsyon. Mga kabayan, wala eh. Hindi man lang siya sangkot. Di ba? Sa mga flood control. Wala. Ibang klase. At walang nagdi-deliver sa kanya. Tumihingi siya na hindi bababa sa 2 billion every month. At walang deliver sa kanya na mali-maleta na pera. Di po ba sa Vice President? At kakarampot ang kanyang budget. At wala siyang hawak na departamento na lahat ay puro po may korupsyon. Katulad ni Bonget, lahat halos ng hawak niyang departamento, puro may issue ng korupsyon. Hindi po ba? Yan, nangunguna na yan. Yung DPWH. Pati nga custom, BIR. Hindi po ba? Halos lahat ng departamento ng gobyerno may issue ng korupsyon. Wala man lang nakita itong mga demonyo na ito. Ibang klase kayo. Yan po ang hirap po mga tambay dito po sa mga taong ito. Buhay pa, sinusunog na sa impyerno. Umano ang mga kaluluwa nito. Umano. Nakasuot pa ng sila daw ay banal na aso o banal na kabayo. Umano. Unbelievable. Tanging Vice President lang talaga. Demolition job 2.0 ang labas po niyan.
Ibang klase kayo. Talagang maiksi na po kasi ang panahon. Mga kababayan, bistadong-bistado na po ang galawan ng mga tao na ito. Talagang naipagsabwata na umano ang gobyerno ng binagongang Pilipinas umano sa mga makakaliwa. Hindi kaya dahil po sa kaswapangan, kagridihan, ganid sa lahat ng bagay na meron sa ating gobyerno. Pera, kapangyarihan. Hindi po ba? Yan po mga tambay, nakakalungkot po. Mga kabayan, nakita po natin, isa pang pare yata ng simbahang katolika, mga tambay, ang nasasangkot sa ganito pong issue. Na sila pa ang nangunguna, mga kabayan, hinahanapan nila ng korupsyon, pilit ang isang vice president na wala naman po talagang korupsyon. Samantalang yung mismo na isang damukal ng korupsyon, wala po silang nakikita. Talagang nakakabulag po talaga ang isang damukal na suhol yata sa kanila. At syempre, pang sariling interest din po ng mga makakaliwa, mga komunista umano. Ang layunin nila. Dahil po, hindi naman po tayo tangat, bobo at gago. Siyempre po, pag napabagsak mo ang isang matino at malinis manungkulan sa bansa, katulad ng Vice President, ay madali na po nilang mapabagsak ang napakarungis manungkulan at isang damukal na issue ng korupsyon na Pangulo umano. Pag po ang Vice President ay nagtagumpay po ang mga demonyong ito, madali na po nilang mapapabagsak si Bongit. At sino po ang makikinabang? Unang-unang makikinabang, mga tambay, ang grupo po ng mga liberal, dilaw, pink, na alam naman natin na kagrupo din yata nila ang makakaliwa. Umano. Hindi kaya. Maraming salamat po mga tambay sa mga nagusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong, at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo mga kababayan. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po yung dasal at panalangin po natin mga tambay, yan po ang makapagbibigay po sa atin ng napakarami po na pagbabago sa ating bansa. Lalo po ang ginagawa nilang kademonyohan, kawalangian sa ating bansa ay sana po'y magwakas. Isama po natin sa ating mga panalangin. At ganun din po ang ating kaligtasan ng ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte na tayo po'y mailayo sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulong Duterte. Thank you po sa mga dasal mga kababayan. Ingat po tayo mga kababayan. Paalam po muna. Bye-bye.